Okay, ngayon pong umaga, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ko nga kay Nanay Malu nung tumawag sa akin, Nanay Malu, hinahangaan kita dahil ikaw ang nag-aalaga sa dalawang matanda. Ang hirap kayang mag-alaga sa dalawang matanda. Amen? Pangalawang bagay ka ako na hinahangaan ko sa iyo, yung ikaw ay nagdadala rito ng mga bisita. Di ba? Ito, meron siyang dalawang regular visitor. And then, nadagdagan pa ako ang pagkahanga ko sa iyo, nung ikay tumawag at sabihin mo na kapag nakita ko si Joy, yayakapin ko na lang. Amen? That is the steps of the Savior. Nag-a-admit ng mali, nagpapatawad. That is the steps of the Savior. Tanong, beautiful po ba? Yung step ng Savior. Kaya salamat choir to remind us na wala nang gaganda pa sa buhay na ito kung yung buhay na ikay lumalakad sa step ng ating Savior. Alam niyo kung minsan, bilang pastor nyo, nababurden din ako sa mga suliranin, sa mga problema. Pastor, may na-offend dito, may na-offend dito. Mabigat yung aking nararanasan. Pero kagabi, one thing I realize, na mas matindi pa ang pinagdaanan ni Kristo. Sinuntok, dinuraan, minura, inalipusta, pinako sa krus. Sabi ko, Lord, yung suliranin ko bilang pastor na naglilingkod sa inyo, napakaliit compare sa ginawa ninyo at nangyari sa inyo. At ako'y biglang nagpasalamat sa Diyos. Bakit po? Salamat Panginoon, nagiging bahagi ako nung naranasan nyo, nung kayo'y nasa lupa at naglilingkod. Amen? Ipinaranas nyo kung ano ang naglilingkod. Hindi madali. Amen? Talagang napakaganda talaga, mga kapatid, kapag ang tuon natin ay sa Panginoon. Amen? Wala nang bibigat pa sa suliranin natin, sa suliraning dinala ni Kristo sa krus. Amen? Meron akong bongkahe ngayon dito sa church. Sinabi ko na ito sa prayer meeting. Let's go back to the main thing. What is the main thing? Soul winning. Gagawa ngayon tayo ng commitment. Hindi lang po yung commitment sa first fruit, kung hindi yung commitment ng kaluluwa. Gagawa tayo mga kapatid ng commitment card. Ilalagay natin doon kung sino ang dadalhin mong kapamilya mo. Tanong ko muna ngayong umaga, sino sa inyo dito may loved ones pa kayo na hindi nyo pa nadadala sa Panginoon? Say amen na lang po. Gagawa ngayon tayo ng commitment. Commitment sa Panginoon, na Panginoon, pupursigihin ko po ayon sa aking makakaya. Gagastusan ko po ito. Sabi nga ni Nanay Malu, liligawan ko ito para isang araw maisama ko. Ang magiging monitoring po natin is every Sunday, katulad ng ating first fruit ng mga leader. Kukumustahin po yung commitment na ating inilista, kung yan po ay ating kapamilya, kaibigan, kapitbahay, kaklase, katrabaho, kamag-anak, naka-itemize po yun kung ano yung dadalhin mo para ipinagpipray din every Sunday sa grupo na ito, pag-pray natin ito. Para nang sa gayon yung concentration natin sa pagdadala ng kaluluwa ay maging commitment. Iba kasi mga kapatid, pag sinabing commitment, are you with me? Di ba yung mga babae, ayaw nila yung relationship na walang commitment? Amen? Iba kasi kapag mayroong commitment. Commitment saan? Sa Panginoon. Kaya church, magpo-focus tayo sa main thing. Ano yung main thing? Soul winning. Someday, mamultiply lang kayo. Each one bring one. Mapupuno po ito. Baka pati yung mga wing natin na yon, may mauupo din doon mga kaluluwa. Ito pa, nabanggit ko rin po doon,
na kapag nadala na natin ang ating mga kaluluwa, yung ating mga goal, hihilera po natin yung mga binili natin diyang table. Tapos may nakalatag na tigi-tigisang pizza wood para doon sa magso-soul winning. Tapos lahat ng miyembro after worship po lahat ng miyembro doon kayo magkainan para walang ingay doon sa mga nagso-soul winning. Amen. Maglalagay po tayo ng 4 na table. Unang table, mga tatay, kung tatay ang iso-soul win. Pangalawa, kung nanay, young people na lalaki, young people na lalaki, young people na babae, young people. 4 na table yan. Doon po we witnessan. Naka-itemize. Para yung dealing is akma. Nanay sa nanay, tatay sa tatay. Okay po ba yon? Gagawin natin ang ating facility ng lugar ng pagdadala ng kaluluwa. Okay. May naisip na ba kayo habang sinasabi ko ito? Kung sino yung pagsusumikapan mong dalin dito? Meron na po ba? Ipagpipray, kukumustahin, sabi nga Nanay Malu, liligawan. Hindi madaling manligaw para mapasagot ng oo. Pero alam nyo mga tatay, di ba kung ano yung panliligaw? Hello mga tatay. Alam nyo ba yung panliligaw? Wow! Gagawin nating lahat para mapasagot lang natin ng oo at madala natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Let's go back to the main thing. And that is winning soul for Christ. Kasi po, bakit po natin to gagawin? Nakita ko po na mas epektibo tayo sa pamamaraang ganon. Amen? Nadadala natin kung sino yung mga malalapit sa atin. Like for example, Ma'am Lucy, andito ngayon ang mister niya. Ang Pagkapulangan, tatay nila, wala ngayon tatay Agre. Pero nadala nila kasi doon tayo effective. Umpisahan natin sa Jerusalem, sa pamilya natin. Amen? O sa pamilya namin, ang hindi na lang namin nadadala yung asawa ni Christian. Si Ma'am J, yun na lang. At saka yung mga pinsang ko doon sa Sibul. Amen? Amen? Ako po, gagawa din po ako ng commitment. Kung sino yung mga dadaling kong mga loved ones ko dito. Amen? Alam niyo ba, ang sikreto ng isang masayang simbahan, yung nagdadala ng kaluluwa. Sabi ng Bible, nagre-rejoice ang mga angels sa langit kapag may nawiwin na kaluluwa. Sino ba yung nasa langit? Di ba Diyos nandoon? Amen? Kaya kapag nagmasaya ang langit, masaya din dito. Pasasayahin ka rin ng Diyos. At alam niyo ba kung minsan ang sagot sa problema mo, soul winning? Amen? Amen? Okay, let's go back to the main thing. Magpiprint po tayo ngayong week, tatrabahuhin po natin yon, and after the printing ng commitment form natin, by department, ipapasa, isusulat natin. Focus tayo doon mga kapatid, amen? Alam nyo ba, maraming simbahan, nakapokus na lang sila sa mga sino ang ganito. Nawawala na tayo kuminsan doon sa main thing, amen? Amen? Let's go back, amen? Ngayong umaga po ang ating pong pag-uusapan, mayroong pamagat na isang pagkakataon. Sabi ni Jilo kanina, Pastor, kanta yan ah. Isang pagkakataon. Tayo po tayong lahat, tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Muli niyo po kaming dinala. Lagyan mo po ng kagalakan ng aming puso at isipan. Habang kayo ay aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan po doon ay ang Word of God, ang pakikinig ng inyong salita. Forgive us, Lord, sa mga pagkukulang namin. Salamat sa pagpapaalala mo na ang simbahang ito ay babalik sa main thing, ang pagdadala ng kaluluwa. Sabi niyo po sa inyong salita, ang daming aanihin, pero kakaunti ang nagde-desire o manggagawa na gumagawa. Nawa, Panginoon, pangyarihin niyo po sa Berean Bible Baptist Church na lahat po kami ay gagawa
para anihin ang mga dapat anihin. Totoo ang impyerno kapag hindi nila kilala ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Kuminsan, kami Panginoon ay nawawala sa track. Nasa sidetrack kami. Help us, Lord, na mabalik sa tamang track. Sa tamang takbuhin ang simbahan ito. Yan po yung pagdadala ng kaluluwa. Tulungan mo kami, Panginoon, at minsan pa, maunawaan namin itong mensaheng ito na mayroong isang pagkakataon na ipinagkakaloob sa amin araw-araw. Salamat po. Ito po'y panalangin namin sa inyo. Let the Holy Spirit speak to us at gamitin mo lamang na instrumento ang inyong lingkod. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Upo na po tayo. Isang pagkakataon lang po, mga kapatid, na tayo po ay bibigyan ng Diyos ng buhay. Hindi po totoo na kapag po tayo ay namatay, tapos tayo ay babalik ang kaluluwa sa anyong tutubi. Hindi po yun totoo. Amen? Kapag po natapos na yung buhay natin dito sa mundo, yun na po yun, nasa eternity na po tayo. Wala na pong balikan dito sa mundo. Kaya lang, siguraduhin mo na kapag namatay ka, siguraduhin mong langit ka. Kasi minsan lang yun eh. Di po ba? Ngayon po, kung ligtas ka na, mga kapatid, alalahanin natin ang katotohanan, minsan lang po tayong mabubuhay. Amen? At kung ating marirealize, mga kapatid, na minsan lang tayo mabubuhay, isipin natin, mga kapatid, na gamitin na natin ito sa makabuluhang bagay. Ibig kong sabihin, mga kapatid, wag na tayong mag-aksaya ng panahon sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Wala naman talagang eternal value. Amen? Gugulin natin saan po? Sa makabuluhang mga bagay. Ito po. Bilang pastor nyo, nagkakamali ako. At kayo din, bilang mga tao, nagkakamali rin kayo. Di ba ba? Okay. Ako po kuminsan, kapag sobrang bigat na po ng aking nararanasan, ang tendency po ng tao mag-quit sa ministry kapag mabigat na. At pag ako nag-quit, ninakawan ako ng dyablo ng paglilingkod. Are you with me? Okay, nawa makatulong tong sasabihin ko sa inyo. Naranasan ko, tao din ako eh. Maraming beses gusto ko nang mag-quit. Ano pakialam ko kung may building na ganito? Kapag ka talaga dinaluyan ka na ng matinding discouragement at bigat. Ano pakialam ko kung may bakod na? Ano pakialam ko kung may 2,000 square meter ang Berean Bible Baptist Church? Sa bigat ng aking nararamdaman, gusto ko nang umalis. Gusto ko nang lumayo. At mamumuhay na lang ako sa bundok. Sino sasama? Si AJ. Yung bang bigla na lang nawala pastor? Makatulong ito sasabihin ko sa inyo. Pag ganyan na po kabigat ang nararamdaman ko, nakikinig po ako ng preaching. Minsan, ang pinakinggan ko pang preaching about soul winning. Pero parang encouragement sa akin. Gumaan ang kalooban ko. Na-strengthen ako. Dahil mga kapatid, wag na tayong mag-imbento para tayo lumakas. Ang magpapalakas sa Kristiyanong nanghihina ay salita ng Diyos. If you are down, if you are discouraged, if you are offended, listen to the word of God. Don't listen to the people. Paminsan hindi ka encourage ng taong sasabihan mo eh. I-discourage ka pa eh. Susulsulang ka pa eh. Mali po. Mag-aaksaya po tayo ng panahon. At nanakawan po tayo ng paglilingkod sa Panginoon. Again, church, bilang pastor nyo, tao, for how many times I want to quit. Gusto ko nang mag-quit. But thank God for His Word. Amen? Ito ang strength ko. At ito ang strength mo.
Are you with me? Listen to the Word of God. Read the Word of God. Listen to the preaching of the Word of God. Huwag sa tao muna. Sa Word of God muna. Are you with me? Nawa, makatulong po tayo. By the way, bago ko ba ibigay yung manifestation ko, hindi po ako persecutor, yung laway, di ba? Hello, Christian. Are you discouraged? You need the Word of God. You need the Word of God. Just imagine, Solway na yung pinakinggan ko, Hindi akma dun sa sitwasyon ko. Pero na-encourage ako. Gumaan ang kalooban ko. Amen? Bakit po? Mahalaga na maintindihan natin, isang pagkakataon lang na binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Gamitin natin to sa makabuluhan. Gamitin natin ito na pag-appreciate ng kabutihan ng Diyos, ng awa ng Diyos, who God is. The love of God, the mercy of God, the strength of God. He is sovereign. Huwag nating sayangin ang pagkakataon binibigay ng Diyos sa atin na buhay. Gugulin natin ito sa makabuluhang mga bagay. Sabi, may nabasa ako, baka ang Diyos mo na yung screen mo. Ano ibig sabihin niya doon? Social media, yung cellphone, yung tablet. Baka mamaya yan na ang Diyos mo. Nauubusan na tayo ng oras sa mga bagay na makabuluhan. Balik tayo sa mga bagay na makabuluhan. At ito po ang Word of God. Do you realize that? Hindi mo na iisipin kung ano meron ka pagka bigat na bigat ka. Are you with me? Hindi ka na manghihinayang eh. Ano sa akin kung mayroong ganito? Ano sa akin kung naka-aircon na ito? But listen, kaya tayo binubuhay ng Diyos para paglingkuran siya. Amen? Para tayo makapagbigay ng luwalhati sa Kanya. Yan ang very purpose kung bakit tayo binubuhay ng Diyos. Salamat sa isang pagkakataon na tayo binuhay ng Diyos, iniligtas ng Diyos, tayo naging Kristiyano para paglingkuran siya. Salamat po dito. Nare-revive tayo sa salita ng Diyos. Ito kailangan natin. Hey Christian, pakitabi nga ang katabi mo. Ito kailangan natin. Ito po kailangan natin. To survive the battle. Spiritual battle. To survive yung masalimuot na digmaan ng pagiging Kristiyano. To survive, we need the Word of God. At hindi tayo magsusurvive pag binaliwala natin ito. Pag hindi natin ito pinagpahalagahan, ito ang kailangan natin for us to survive. Amen? Buriin mo na sa puntos na ang pastor nyo na magkukwit. Are you with me? We need the Word of God. Kaya kung may lalapit sa inyo, may problema, ang ipayo nyo, magbasa ka ng Bible. Amen? Kung may lalapit sa inyo, mabigat na mabigat, let's go back to the Bible. Amen? Ito kailangan natin. Ito'y living word. Amen? Ito'y powerful word. Ito'y tumutusok sa ikabuturan ng ating puso. Kung minsan habang nakikinig tayo ng word, ba't bigla na lang tayo maiiyak? Dahil ito'y living word, buhay na salita ng Diyos. At ito ang magpapalago sa atin. Ito ang magpapatibay sa atin para magpatuloy. Christian ka.
You're saved to serve. Amen? Kaya sabi na ni Mulo, ayoko pong hindi magsisimba. Babalik po ako. Bumalik siya sa Bible kasi ang turo ng Bible, forgive. Are you with me? Let's go back to the Bible. Ang tao ko minsan, pagkukulang ng iba ang dami, pero yung pagkukulang niya, di nakikita. Kaya ito po ay sabi ng Bible, mirror. Amen? Salamin ito. Sabihin mo, magsalamin ka din. Amen? Aayos ang pamumuhay natin dahil dito. Naligtas ka tayo dahil dito, nabasa natin si Kristo tagapagligtas eh. Mababasa rin natin dito kung paano maging Kristiyano. Mababasa rin natin paano tayo magsusurvive sa spiritual battle. Masalimuot na ang mundo. Ang mundo'y pasama ng pasama na. Tingnan niyo ang mga bata ngayon, ang dali-dali nilang masaktan. Dahil ayaw na ng mundo na ang bata dapat ay nasasaktan. Why? Inuso ng mundo. Pasama ng pasama ang mundo. Let's go back to the Bible. Sabi ng Bible, Ecclesiastes 9:11. Tingnan niyo po kung paanong patas magbigay ang Diyos ng oras at pagkakataon sa lahat. Ecclesiastes 9:11. I returned and saw under the sun. Ano raw ang nakita niya sa mundong ibabaw? That the race is not to the swift. Ano ang sabi ni Solomon? Hindi lagi ang mabilis ang nananalo sa takbuhan. Amen? Hindi ulit mabilis ka, ikaw lagi ang mananalo sa takbuhan. Kahit mabagal ka, pwede kang manalo sa takbuhan dahil patas ang Diyos. Lalala niyo yung kwento? Si Kuneho at saka si Pagong. Sino mabilis doon? Si Kuneho. Pero sino nanalo? Si Pagong. Tama ang Bible. Hindi ulit mabilis ka, ikaw lagi ang panalo. Eh di laging kawawa yung mabagal. Patas po ang Diyos. Ano pa ang sabi? Nor the battle to the strong. Sabi nga nun, hindi laging ang malakas ang nananalo. Kahit mahina ka, pwede kang manalo. Amen? Oh, sino malakas? Si Goliath o si David? Si Goliath. Ano ba naman papitsuging bata yan? Pero sino nanalo? Yung mahina. Patas ba ang Diyos? Kahit mahina ka, pwede kang manalo. Eh, pastor, wala akong pinag-aralan, mas matalino sila. Hindi, patas ang Diyos. Binibigyan tayo lahat ng isang pagkakataon o pagkakataon para magtagumpay. Neither yet bread to the wise. Ano ibig sabihin nito? Hindi lagi ang matalino ang may trabaho. Ang may tinapay. Maraming matalino, tambay. Are you with me? Pero si Pacquiao na dati lamang kargador ng isda, mayaman. Amen? Patas ba ang Diyos? Eh, pastor, matalino kasi sila eh. Hindi po. Binigyan ka rin ng pagkakataon ng Diyos para guminhawa at pagtagumpay. Ano pa ang nakalagay sa Bible? Nor yet reaches to men of understanding. Hindi lahat ng marunong o madiskarte yumayaman. Amen? Merong hindi madiskarte at matalino o marunong, pero yumaman. Why? Pangatlo, panghuli, yet favor to men of skill. Hindi lahat ng may kakayanan o may skill nagtatagumpay. Ano ang bandang huli? Niligan ko po ng kulay dilaw na yan. But time and chance happeneth to
to them all. Lahat binigyan ng oras. Lahat binigyan ng tsansa. Patas ang Diyos. Amen? Ako, bibigyan ako ng Diyos. Halimbawa, may nanakit sa akin. Bibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon para magpatawad. Ganon din si Byron, nasaktan si Byron. Bibigyan ka rin Byron ng pagkakataon at chance para magpatawad. Patas ba ang Diyos? Are you with me? What I'm trying to say, mga kapatid, listen to this. Lahat tayo'y binigyan ng Diyos ng pagkakataon habang tayo ay binubuhay ng Diyos. Lahat tayo binigyan ng chance na makapag-worship ngayong Sunday. Lahat tayo binibigyan ng chance at time ng Diyos, araw-araw, para magtagumpay, para piliin kung ano ang tama, para pumunta sa steps of the Savior. Lahat po tayo. Amen? At lahat po tayo binigyan ng pagkakataong mainitan. Pawis na ako. Amen? At least, yung toxic ng katawan, nawawala. Amen? Tanong ko po, patas ba ang Diyos sa bawat isa sa atin? Samantalahin natin ang pagkakataon. Kasi kung minsan, isang pagkakataon lang yan. Sabi ng Hebrews 3:12, take heed, brethren, lest there be in any of you. Lahat ba? Mag-ingat kayo, mga kapatid. Baka ang sino man sa inyo. Mag-ingat, mga kapatid. Uulitin ko po sa inyo, mag-ingat, mga kapatid. Baka ang isa sa inyo, o sino man sa inyo, an evil heart of unbelief in departing from the living God. Mag-ingat daw ang bawat isa sa atin, baka meron na tayong evil heart of unbelief. Baka meron na raw po tayong evil heart na hindi na tayo naniniwala. Baka si pastor preach ng preach, hindi tayo naniniwala. Are you with me? Ano ang susunod pag ganyan na yung puso? In departing from the living God. Kapag meron na raw po sa loob ng simbahan na meron ng evil heart of unbelief, ang tendency nito, mga kapatid, lumayo na sa living God. Nakakatakot po ba ito? Anong sabi ng sumulat ng Hebrews? Take heed. Pag-iingatan nyo yung puso nyo. Pakisabi nga yan sa katabi nyo, please, ingatan mo yung puso mo sa evil heart of unbelief. Ilalayo ka niyan sa Diyos. Are you with me? At pag inilayo ka niyan sa Diyos, yung ibinigay na pagkakataon ng Diyos para maglingkod ka, hindi na mangyayari dahil malayo ka na. That is my manifestation, Your Honor. Bubuli bibig ko eh. Listen, to prevent yung evil heart of unbelief, na ang tendency ilalayo ka sa Diyos, to prevent, nagbigay ng prevention ang writer ng Hebrews. Verse 13, but exhort one another daily.
Birian, ginagawa ba natin to na meron tayong exhortation daily? Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, yes. Tuwing umaga, buksan mo yung Team BBC. Ano makikita mo doon? Exhortation. Ikaw na lang may problema pag hindi mo binasa yun. Alam niyo, kapag binabasa ko yon, pag bumabalik uli ako sa Bible, gumagaan talaga yung pakiramdam ko. Ito solusyon sa pangangailangan ko eh. Hindi chismisan. Amen? Kaya walang pwedeng magsabi sa inyo dito, sa atin dito, na hindi nyo kami pinapalakas. Are you with me? Mayroong daily exhortation. English kay ate, tinatagalog ni Sister Nora. Kung talagang mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos at gusto mong lumakas, available. Patas ang Diyos, patas ang Diyos. Di ba binasa natin sa Ecclesiastes kanina, binibigyan tayong lahat ng chance. Lahat tayo binibigyan ng time. Alam nyo, nung si Brother Ace at saka si Ann, binuli sa Facebook, sinasabihan silang scam, chinat ko po yung mag-asawa ng mga salita na makakapag-encourage sa kanila. No isang araw, kachat ko si Hazel, nabanggit ni Hazel na ang sitwasyon ng nanay niya, 120 a day yung gamot ng nanay niya. Chinat ko si Hazel ng mga salita ng Diyos na mag-encourage sa kanya. May tinanong ako na isang miyembro dito, ano ang reason? Bakit doon kayo nagsimba? Hindi na po nila ako sinagot. May magagawa ba ako doon? Are you with me? Ginagawa ng church ang part ng church to exhort one another daily. Hindi po chismisan ang nasa Team BBC every morning. Devotion! While it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Patitigasin ang puso mo ng kasalanan. Kaya we need daily exhortation. Pag hindi mo talaga binasa yung mga exhortation na yan, titigas talaga puso mo sa kasalanan. Are you with me? Are you with me? Kung tayo nagbibigay ng oras, manood ng Netflix, manood ng kung ano-ano, bigyan natin pansin yung daily devotion. Iilan lang ang nag-heart doon? Iilan lang ba ang natutuwa sa daily devotion natin? Are you with me? Pag binasa mo ang devotion every day, hindi titigas ang puso mo. Dahil salita ng Diyos yun na nagpapalambot ng puso. Hebrews 3:14. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence. Anong sabi ng writer ng Hebrew? Steadfast unto the end. Anong gusto ng writer ng Hebrew? Maging matatag tayo hanggang saan? Sa dulo. Anong sinasabi ng Hebrew? Kahit anong suliranin, magbasa ka lang ng Word of God, hindi titigas ang puso mo, maglilingkod ka hanggang sa dulo. Wala kang inaksayang panahon, wala kang inaksayang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa iyo araw-araw. Amen? Again, church, to be reminded, kapag may lumapit sa inyo, may problema, basahan nyo ng salita ng Diyos. Are you with me? Ayan ba ang problema mo? Trabaho ko kasi hindi lang trabaho ni pastor na mag-exhort eh. O, balikan natin yung verse, anak. Anak, exhort, one. Trabaho lang ba ni pastor ang mang-encourage? Si pastor lang ba? Lahat po nang pumupunta sa akin na may problema,
pinapalakas ko po yung loob nila. Sabi nga ni Nanay Malo, salamat Pastor, nakausap ko po kayo. Gumaan po yung aking pakiramdam. Nawa mga kapatid, kapag may lumalapit sa inyong may problema, pagkatapos yung mag-usap, dapat gumaan ang pakiramdam at hindi lalong nagrebelde. Are you with me? Exhort one another. Amen. Na maging steadfast tayo unto thee, and hindi tayo natinag. Lumambot ang puso natin, hindi pinatigas ng kasalanan hanggang matapos ang buhay natin sa mundo. Naglilingkod tayo. Nawa itong mensahe ito ay maging revival sa atin. Pag-uwi natin, iba na puso natin. Amen? Amen? It is steadfast unto the end. Sabi Nanay Malo, Pastor, ayoko pong tumigil. Gusto ko magdala pa ng mga bisita. Amen? Gusto kong dalhin ng buong barangay ng Makapilapil. Yan ang trabaho natin, kapatid. Huwag tayong ma-sidetrack. Amen? Verse 15. Verse 15, 3:15. While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Maganda po ba'y paalala? Ngayon, naririnig mo ngayon ang mensahe. Kapatid, wag mo nang patigasin ang puso mo. Amen? Ito yung tamang pagkakataon na mabago na yung puso natin at pananaw sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Huwag nang i-harden. Huwag nang patigasin. Tapos na po ang ating introduction. Number 1. Isang pagkakataon upang maligtas. Sabi ng Bible, 2 Corinthians 6:2, yung may dilaw na lang ang babasahin ko ha. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Amen? Ang sabi ng Scripture, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung ngayon, nandito ka ngayon, hindi mo pa alam kung ligtas ang iyong kaluluwa, hindi mo pa alam na pupunta ng langit ang iyong kaluluwa. Ngayon ang tamang oras, ngayon ang tamang araw para ka maligtas. Kilalanin mo si Kristo bilang tagapagligtas at kasi wala nang ibang tagapagligtas. Ngayon, at hindi sinabi ng Bible, next week, next month, ngayon, kung naririnig mo ang tinig na ito, ngayon, pagtiwalaan mo si Kristo na tagapagligtas. Baka bukas ay huli na, baka bukas mamatay ka na, may impyerno kapag walang Kristo sa puso mo. Hindi lahat ng nakaupo sa church ay ligtas. Pakitignan ng katabi. Kung hindi ka pa ligtas, now is the time or accepted time to be saved. Alam niyo po, kwento ko lang sa inyo, kilala niyo po si Noah? Si Yuan kilala si Jonah. Nung ipinlas ko kagabi yung picture ni Jonah, tumakbo si Yuan sa akin, sabi niya, Jonah, Jonah, Jonah. Amen? Balik tayo sa tanong, kilala niyo po ba si Noah? Alam niyo ba si Noah? Basahin muna natin, Genesis 6:3. Sabi ng Genesis 6:3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man,
For that he also is blessed, yet his days shall be, ilan na lang daw po? 120 years. Binanggit ito ng Diyos nung gugunawin niya na yung mundo ng baha. Sabi ng Panginoon, ang buhay na lang ngayon ng tao, 120 years. Ibig sabihin natin mga kapatid, si Noah, ibinild niya yung ark ng how many years? 120 years. Napakahaba ng pagkakataon ng Diyos na ibinigay sa mga tao para magsisi, talikuran ng kanilang kaligtasan at maniwala sa sinasabi ni Noah. Bakit, Pastor? Sino ba si Noah? Alam niyo po ba si Noah preacher? Sabihin niyo nga po, preacher. Pag sinabing preacher, tagapangaral. Basahin natin ang 2 Peter 2:5. Noah, the eighth person, a preacher of righteousness. Ilang taon nag-preach si Noah na magsisi ang tao. Katuwiran ng kanyang ipinipreach. How many years? Napakatagal, di ba? Pero Kyle, may naniwala ba sa kanya? Wala. Ibig sabihin, sinayang ng mga tao yung ibinigay ng Diyos na pagkakataon na 120 years para sila magsisi at talikuran ng kanilang kasalanan. Ilan lang po naligtas? 8. Ang naliwala lang kay Noah, pamilya niya. Kung hindi ka pinapaniwalaan ng katrabaho mo, ng classmate mo, ang dalin mo, pamilya mo. Amen? Huwag po nating sayangin ang pagkakataon para po tayo maligtas. Siguraduhin po nating maliligtas tayo. Nanay Malo, alam niya, hindi talaga reliyon ang magliligtas. Ang alam niya, si Kristo ang tagapagligtas. Kaya ang sabi niya, ayokong hindi maligtas yung mga kakilala ko. Kaya si Lolo, lahat dinadala niya dito. Kapatid niya, di ba? Isang araw, nandito na si Carla. Amen? Pero pinatigas lang nila ang kanilang puso. Hindi nila pinagbigyan at pininiwalaan ang preaching ni Noah. Amen? Pangalawa, isang pagkakataon upang magsisi. Alam nyo, itong Church of Thyatira, sabi ng Revelation 2:21, binigyan ba ng Diyos ng pagkakataon para mag-repent? Napakalino ng Bible, and I gave her, pag yung her dyan, church po yan, hindi po yung babae, church, and I gave her space to what? To repent. Ang idinidiscuss yan, Brother Lester, si Jezebel, na nag-uugaling Jezebel na yung Church of Thyatira. Kaya sabi ng Bible, binigyan ko kayo ng pagkakataon para magsisi. Ano ba si Jezebel? Si Jezebel po ay symbol ng idolatry, immorality, at rebellion against God. Tignan niyo po yung church na ito. Ang ipinamumuhay na ng Church of Thyatira, idolatry, immorality, at mga against na sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sige, bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na magsisi. Are you with me? Ganon din po sa atin, kung meron tayong ginagawang kalokohan, meron mga tayo unforgiving spirit, kasalanan na ginagawa, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng time to repent. Amen? Ang sasabihin ko lang sa iyo, kapatid, huwag mo nang sayangin ang pagkakataon. Pakisabi sa katabi, huwag nang sayangin ang pagkakataon. Huwag nyo nang ipinapabukas-bukas, sabi ng Bible, huwag nyo nang palubugan ng araw. Nanakawan lang tayo ng paglilingkod niyan. Nanakawan lang tayo ng joy niyan, yung kasalanan na yan. Proverbs 24:16. For a just man falleth how many times? 7. Pero ang kagandahan dito, bumabangon din. Amen? Opo, nagkakamali tayo, human being tayo eh. Ako magkakamali ako, kayo magkakamali kayo. Pero pagkatapos natin magkamali, alalahanin, babangon uli ako. Hindi ko na ito patatagalin. Amen? Habang tumatagal, tumitigas. Amen?
Yun ang kaibahan ng itlog at ng carrot. Ang itlog, pag binabad mo sa mait na tubig, pinakulo mo, lalong tumitigas habang tumatagal. Pero yung carrot, habang pinapakuluan mo, lalong lumalambot. Sa usapang fire ng Panginoon, dapat carrot tayo. Amen? Lalo tayong lumalambot habang yung apoy ng Panginoon, amen? Ay pumupunta sa atin habang dinadalisay tayo ng apoy, amen? Hindi tumitigas. Ang righteous o just man, nagkakamali pero bumabangon. Pero sabi, but the wicked shall fall into mischief. Amen? Alam niyo yung salitang 7 times dito, hindi naman talaga 7 to eh. Nakakapito na ako ng pagbangon na. Pang-8, hindi na ako babangon. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po dito ng 7, kadalasang sumasagisag sa kabuuan ng paulit-ulit na nangyayari. Pangatlo, pagkakataon upang maglingkod. Sabi ng Panginoon, nandiyan pa ba kayo? Bahaba ba? Okay lang ba? Okay, John 9:4. While it is day, the night cometh when no man can work. Sabi ng Panginoon, habang may araw pa, gagawa na ako. Kasi mamaya, madilim na. Hindi ko na makakapa yung gagawin ko. Ano ibig sabihin dito ng Panginoon? Habang malakas pa tayo, maglingkod na tayo. Amen? Huwag na nating hintayin na tayo gusto nating maglingkod pero hindi na kaya ng ating katawan. Malakas na lang yung isip natin pero yung katawan natin mahina na talaga. Gusto ng isip natin lumakad pa pero hindi na kaya ng paa. Gusto ng isip natin magluto pa doon pero nanginginig na yung mga kamay natin. Ang gusto natin mag-soul winning, maglakad yan pero hindi na kaya ng paa. Ang sinasabi dito ng Panginoon, while it is day. Amen? Trabaho na, maglingkod na, hanggang malakas pa. Alam mo, maraming Kristiyano, ang regret nila, Pastor, bakit po? Nung ako'y malakas, Kristiyano naman ako, pero nung ako'y malakas, naging pasaway lang ako sa church. Ngayon, matanda na ako, may sakit na akong nararamdaman. Ito ang regret ko, ito yung pinagsisisihan ko. Ngayon, gusto ko nang maglingkod sa Panginoon, hindi na kaya ng aking katawan. Mahina na ako. Are you with me? Ngayon, ang aking espiritu, kahit umuulan, pupunta ako sa church, pero hindi na kaya ng katawan. Pero noon, kaya ng aking espiritu, kaya ng aking katawan, kahit umuulan, pupunta ako sa church, hindi ko ginawa. That is my regret. Sabi ng Panginoon, while it is day, tatrabaho na ako. Mga young people, habang malakas pa kayo, please, serve the Lord. Hanggang may pagkakataong umawit, you sing. Hanggang may pagkakataong maging faithful, do it. Hanggang may pagkakataong mag-pray, you pray. Hanggang may pagkakataong maglinis dito, do it. Habang may pagkakataong magbigay, you give. Habang may pagkakataon. Sino nakakaalam sa inyo, bukas rapture na? Sino nakakaalam sa inyo, bukas patay na tayo? Habang may pagkakataon. Ako natutuwa dito kay Alan eh. Sabi, Pastor, itong weekdays, busy. At pating itong weekends, busy pa rin. Kaya alam niyo, Pastor, pagkagaling ko dyan sa trabaho, wala pa akong tulog, hindi pa ako kumakain, hindi pa ako umiinom. Diretso ako dito sa church. Pero hindi natutulog yan. Habang may pagkakataon. Amen? At si Alan, binigyan ng Diyos ng chance para makabalik. How many years kang nawala dito? 12 long years. Pero bumabawi. Amen? While it is day.
Pang-apat, pagkakataong ano po? Magpatawad. Lahat ba tayo may pagkakataong magpatawad? Anytime, anywhere, pwede tayo magpatawad. Kahit hindi humingi ng tawad yung gumawa sa atin ng kabalastugan. Amen? Sabi ng Ephesians 4:32, forgiving, ilan ang papatawarin mo? Sino-sino ang papatawarin natin? Magpatawaran tayo sa isa't isa. Okay, listen. Sa usapang pagpapatawad, hindi nito babaguhin yung nangyari. Kung ginawang ka ng kabalastugan sa usapang pagpapatawad, hindi na mababago yun. Hindi na maalis sa isip mo yun. Pero listen, bakit nagtuturo pa ang Diyos ng pagpapatawad? Kaya nagtuturo ang Diyos ng pagpapatawad, hindi nababago ang nangyari. Sa pagpapatawad, ang binabago ng Diyos, puso mo. Sabihin mo nga, puso mo. Jessica Soho. Ay, hindi. Una, lumalaya ang ating puso sa bigat. Naranasin na bang magpatawad? Nung magyakapan na yung dalawa, lumaya saan? Sa bigat. Gumagaan ang ating pakiramdam. Pangalawa, nawawala ang hadlang sa panalangin. Kasi sabi ng Panginoon, pag hindi ka nagpatawad, hindi rin kita patatawarin. Nakablock ang Facebook mo sa akin. Amen? Nakablock ang prayer mo sa akin. Alam nyo, pag nagpatawad tayo, yung pagbablock ng Diyos sa prayer natin, tinatanggal ng Diyos. Sabi nyo, tinatanggal ng Diyos. Kaya yung prayer natin, hindi na nakablock. Amen? Friend na ulit tayo ng Diyos. Are you with me? Pangatlo, kapayapaan ng ating puso. Makakatulog ka na ngayon ng mahimbing. Nabago ba yung nangyaring kabalastugan? Hindi na mababago yun. Pero ang nababago yung puso natin. Yung sitwasyon ng puso natin. Pangapat, higit sa lahat, nagkakaroon ka ng Christ-like character. Dahil ang ugali ni Kristo, Ama ko, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa pagpapatawad, hindi po yung nang-offend ang nakikinabang. Sa pagpapatawad, ang nakikinabang yung nagpapatawad. Are you with me? Eh sabi ng Panginoon, gusto niyo bang magagaan ang pakiramdam niyong lahat? Forgiving one another. Bakit? Ano bang kasalanan ng hindi kayang patawarin ng Diyos sa atin? Wala, di ba? Dapat ganun din tayo. Huwag tayong maglagay ng hanggang dito ka na lang. Are you with me? Be like Christ. Church, tanong, gusto niyo bang magaan ang kalooban natin dito lahat? Forgiving one another. Yakapin nyo na lang. Puntahan nyo na lang. Brad, na-open ako sa iyo. Sis, na-open ako sa iyo. Sister Nora, na-open po ako sa inyo nais ko po kayong patawarin. Lalo na kung ija-jollibee nyo ako. Mas magaan ang pakiramdam. Mabigat naman ang tiyan. Amen? Ayaw ng Diyos na mabigat ang buhay natin. Ayaw ng Diyos mabigat ang puso natin. Ayaw ng Diyos na nakakulong tayo sa nakalipas. Hindi na mababago talaga yun eh. Pero pag nagpatawad tayo, ito na mababago. Nagmamature tayo. Ito po. Kaya kung sino man po
sa inyo dito na nasaktan ng inyong lingkod. Amen? Please forgive me. Amen? Amen? Kasi magaan, kaya ako gumanon eh. Gagaan tayo. Hey, RC, na-open ka ba sa akin? Hindi naman. Please forgive me. Amen? Gagaan tayo dito. Para pag nag-worship tayo, lahat tayo magaan. We praise the Lord, we worship the Lord, we listen to His Word, lahat tayo magaan. Uuwi tayo ng magaan. Wala tayong bit-bit ng nakalipas. Hindi na mababago yun. Hindi totoo yung forget. Forget and forgive. Pupunta sa isip mo yun. Pero kapag nagpatawad ka na, gagaan na. Yun ang gusto ng Diyos. Panghuli, pagkakataon para mag-iwan ng ligasiya. Minsan lang tayo mabuhay mga kapatid at mayroong mga taong nakatingin sa atin. Ang sabi ng Bible, 2 Timothy, tignan niyo po ilang generation nagkaroon ng legacy. Sabi nga noon, Brother Lester, i-discuss ko muna yung unfeigned faith. Ano ba ibig sabihin ng unfeigned faith? Tapat na pananampalataya, tunay na pananampalataya. Kanino, Brother Lester, nagmula? Sa lola, kay Lois. Kanino, Brother Lester, ipinasa? Kay Eunice. At then, ipinasa kanino? Kay Timothy. Ano ipinasa? Yung tapat na pananampalataya, wagas na pananampalataya, at tunay na pananampalataya. Amen? That is legacy. Ilang generation, Brother Lester? 3. Walang mintis. Possible pala, kaya pala na maipasa natin sa mga next generation yung tunay, wagas na pananampalataya. Amen? Yung bang sasabihin ng ating mga anak, yung tatay ko nung nabubuhay pa, nakikita ko siya every morning nakaluhod doon sa sulok, nagpe-pray. Si nanay, si tatay, every Sunday, ginagaya kami para pumunta sa church. Si nanay, si tatay, nakikita ko, nag-aaway sila, pero hindi lumulubog yung araw, nagpapatawaran sila, nag-iiyakan sila, nagyayakapan sila, humihingi sila ng tawad sa isa't isa. Yun ang nakita ko sa kanila. Alam niyo ba, naghahanap ang mga bata ng susundan nila? Kung ano ang gagayahin nila. Dahil ang mga bata, mga kapatid, blank tape sila na tayo ang magre-record ng mga matatanda. Itong si nanay, si tatay, nakikita ko kapag sumweldo sila, meron silang bukod na lagayan para sa kanilang pagkakaloob ng kanilang tithes and offering at sinasabihan din kami na kapag binigyan kami ng baon, anak, ibukod mo yung para sa Panginoon. And that is legacy. Tunay, wagas na pananampalataya. And that is my manifestation. Amen? Alam niyo po, si Mrs. po, kinakausap niya si Binaya pag Saturday. Sabi niya, Binaya, anak, gumising ka ng maaga ha? Kasi mag-church tayo bukas. Pero alam niyo, reality, yung mga nagkaanak na, hindi natin kayang kontrolin kung kailan matutulog at gigising ang baby. Are you with me? Kung minsan kahit anong paghiheli namin kay Binaya, pag ayaw matulog, hindi matutulog. At kadalasan kay Binaya, madaling araw gising. Tapos sa umaga tulog. Hindi naman pwedeng gisingin. Are you with me? Sabi ko, kaya nga si Jonah, si Jonah ngayon classmate silang dalawa Kasi magchat-chat yan sa isa't isa. Para silang puyat. Gising pa ba yung alaga mo? Oo, gising pa.
Are you with me? Pero I pray to the Lord, makita ng bata ang legacy. Okay, napunta na rin tayo kay Binaya. Sa September 13, 12 kasi ang birthday ni Binaya, ka-birthday mo, di ba? September 13 Sunday, dedication at saka birthday ni Binaya. Sinagot na po nung kanyang ninong, Pastor Nugget, yung may lechonan, yung isang buong lechon. At sa Singapore namin gaganapin. Halika. Ito pa. Si Pastor Nugget lang po ang kinuha kong ninong na pastor. I see the intimacy of yung kanyang friendship. Pangalawa, lahat po ng miyembro ay magiging pangalawang magulang ni Binaya. Amen? Tawa si Brother Joey. Para walang tampuhan. Amen? Gusto niyo bang gawin ko ganito na lang? Lahat ng pangalan ng tatay, lahat ng pangalan ng nanay, lahat ng pangalan ng wifey men, bubunot na lang ako siya doon kung sino ang pipirma. Okay ba yon? Representative, okay ba yon? Okay, hindi ko po habol yung pakimkim. Hindi po. Pangalawa na lang yun. Ang habol ko talaga mga kapatid, yung tulong-tulong tayo na mapalaki si Binaya na may takot sa Diyos. Ako'y nagtitiwala sa inyo, makakatulong kayo sa amin sa pagpapalaki ng anak ko. Amen? 2 is better than 1. Kaya pinagkakatiwala ko sa inyo si Binaya. Pag kaya na lumaking, kayo sisisihin ko. Amen? Okay. Lahat po kayo ay ninong at ninang. Huwag po kayong mag-isip ng pakimkim. Hindi po tayo after doon. Huwag po kayong mag-isip ng ganon. Gusto ko po, this time, ma-enjoy natin yung lechon. Amen? Magaan ang kalooban, kakain tayo ng masaya. Amen? Tayo nagse-celebrate sa goodness ng Diyos at yung pastor niyong matagal na nagpe-pray na magkaanak, finally, ibinigay ng Diyos. Amen? Kaya kayo pong lahat ay ninong at ninang at sa mga susunod pang mga miyembro ng church. Kaya ang nakalagay sa kontrata at sa mga magiging miyembro pa ng iglesyang ito. Amen? Amen? O, di ba patas? Binigyan ng pagkakataon lahat. Kaya sabi ng Bible, Proverbs 20 verse 7, dito tayo magtatapos, the just man walketh in his integrity. Amen? Pag sinabing integrity, ginagawa ang tama, meron mang nakakakita o wala. Integrity yan. Sabing ganoon, yung just man, lumalakad sa kanyang integrity, may nakikita man o wala, may pumapansin man o wala, basta sa kanya gagawin niya yung tama. At ang conclusion, his children are blessed after him. That is legacy. Pagkatapos niya, yung iiwan niyang legacy, yung iiwan niyang mga anak, blessed. Pinagpala. Gusto niyo ba ng anak natin pinagpala? Mawawala tayo dito Pero mag-iiwan tayo ng anak na pinagpala. Gawin lang natin po ang tama. May nakakakita man o wala. Ma-recognize ka man ni pastor dito o hindi. Walang problema doon. Basta lakad lang kung ano tama. Ito tama. Purihin man ako dito o hindi. May magsabi man nito'y tama. Wala akong pakialam doon. Basta ang gagawin ko kung ano tama. Amen? Lalakad ako sa tama. Lalakad ako sa tama. Lalakad ako sa tama. Sabihin nyo nga yan, lalakad ako sa tama. May nakakakita man o wala. Paglisan mo dito sa mundo, yung iiwanan mong mga anak, pinagpala. Ka-prayer ko kagabi si Aisel. Ang dami ng negosyo ni Aisel. Nagtitinda ng cellphone,
merong video editing, etc., etc. Sabi ko, anak, ito ipagpipray ko sa iyo. Nilista ko, naka-cellphone yun eh. Pag yumaman na si Aisel, nawa hindi niya makalimutan ang Panginoon. Kasi sabi ko, anak, sa ginagawang mo yan, mukhang yayamang ka talaga eh. Tapos pag natutunan pa yung sikreto ng bonnet, kausap ko Tatay Egay, yung mga anak niya pinagpala na. Ano ang sikreto? Paglilingkod sa Diyos. Kaya kung meron mang pipigil sa paglilingkod nyo, huwag kayong patatalo. Amen? Huwag kayong palulupig. Amen? Dahil nasa Bible yan eh. Iiwanan nyo yung mga anak na pinagpala. Legacy. Sabi pa ng Bible, hindi manlilimos ng tinapay yung mga anak ng righteous. Amen? Marami dito. Hindi ko na isa-isahin. Pinagpapala na ang kanilang mga anak. Pero parang gusto kong ituloy doon kami sa Singapore. Amen? Kidding aside lang yon. Amen? But someday, pwedeng maging possible. Amen? Church, ilan lang po ang pagkakataon? Isa. Huwag nang sayangin. I-maximize na natin for the glory of God. Isa lang ang pagkakataong mabuhay yung loved ones mo. Witnessan mo na. Baka mamatay yan. May impyerno. Mamigay ng tracts. Kung ayaw basahin, at least napunta siya sa impyernong may tracts. Amen? Kesa yung mapunta ng impyerno, walang tracts. Are you with me? Final challenge. Lalapit tayo dito. Alam niyo ba, napakahalaga ng lumulod sa altar. Natuto tayo, pinagpala tayo, ibig sabihin nun. Magpapasalamat tayo at gagawa tayo ng commitment. Maluwag ang puso natin. Lalapit tayo dito. Pwede ko bang makita yon? Yung ganong puso? Lalapit tayong lahat dito at magpapasalamat sa mensahe ng Panginoon. Na inaamin natin sa ating sarili, ito kailangan natin. At tinugon ng Diyos yung pangangailangan natin sa pamamagitan nito. Na-revive po ba tayo? Lapit tayong lahat, walang may iwan dyan. Lahat tayo dito. Luhod. Magpasalamat sa Diyos. Hindi lang yan ang pagpapalang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Kapag lumakad ka sa integrity, your children are blessed after you. You thank God, magpasalamat sa Diyos. Kung saan ka man kinausap ng Diyos, kung saan ka man itinumpak ng Diyos, pasalamatan ng Diyos. Hindi si pastor yon, ang Diyos yun. Mouthpiece lang si pastor. Kaya nga sabi kanina, baka meron na tayong evil heart. Baka matigas na yung puso natin. This time, huwag tayong pumayag. Hear God's word. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami dahil pinaluwag niyo ang aming mga kalooban sa pamamagitan ng makapangyarihan mong mensahe. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa mga pagpapalang mayroon na kami at sa mga pagpapalang ipagkakaloob mo. Tulungan mo kami, Panginoong, patuloy na lumakad na mayroong integrity. Lalakad kami ng tama, may makakita man o wala. Nang sa gayon, ang iiwanan namin ay yung mga anak naming pinagpala. Ngayon, Panginoon, batid niyo laman ang puso namin. Kung meron ditong pusong nasaktan, kami, Panginoon, ay nagsasabi sa inyo na, Panginoon, kami na ay nagpapatawad. Hindi mababago ang nangyari, pero mababago, kapatid, ang puso mo. Gagaan ka. Magkakaroon ka ng peace of mind. Dahil yan ang sabi ng Panginoon.
I-bless mo, Panginoon, ang bawat nananalangin ng kanilang prayers. Pukulan mo kami ng patuloy ng pag-ibig sa isa't isa. Unawaan sa isa't isa. Patawaran sa isa't isa. Magmahalan sa isa't isa. In Jesus' name, Amen. 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 Are you happy?